Donovan Mitchell, laman ngayon sa topic sa trade. At James Harden, bumalik na raw ang dating LeBron. Clippers raw ang totoong banta sa West. At isang Warriors player, natakot pala sa hinarap ni Podziemski. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng high quality running shoes, Adidas Fashion mga kaibigan, mabibili lamang sa halagang $1,299. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high quality shoes. Ang makuha si Donovan Mitchell ay ang pinakamalaking hakbang na ginawa ng Cleveland Cavaliers noong 2022. Kasama ang pag-asang ang team mga kaibigan ay tutungo sa isang contender ng magkakasama. Ang mahinang panimula sa season at injuries ay ang marahil ang pagkakaroon sa kanila na sila ngayon ay mawawala sa contention. Ayon kay Shams Charania ng The Athletic, dito ay inireport na ang kupunan sa paligid ng liga ay hangad ngayon at nag-aabang kay Mitchell na magiging available sa trade dahil siya rin mga kaibigan ay kaakit-akit na makuha. Itong si Mitchell ay nakaset na mag-i-expire ang kontrata sa susunod na season at pwedeng iwanan ang Cavaliers na walang makukuhang kapalit. Na ayon pa nga kay Karenya, si Donovan Mitchell, siya ang magiging laman sa topic. Siya ay pinag-usapan sa halos karamihang kupunan sa liga. Ayon kay Karenya, ang Cleveland ay alam ang patungkol kay Mitchell. Siya ay gustong manalo. Gusto niyang may panalo. Ang malalaking bagay, gusto niyang makipag-compete sa championship. Ang team nito ngayon ay isang playoff or play-in race team. Kung sakaling sila ay mawawala sa listahan, maraming kupunan na ang mag-aabang. Ayon kay Karenya, na magiging top 4 team sa East muli ay magiging mahirap na dahil sa mga injury na kabalot sa kasama ni Mitchell na sina Darius Garland at Evan Mobley. Si Garland ay mawawala ng 4 na linggo kasama ang facial fracture, habang si Mobley naman ay mawawala ng 6 or 9 na linggo dahil sa ilalim ito sa knee surgery. Kahit na pinangunahan nitong ni Mitchell ang Cleveland Cavaliers sa kanilang overtime win kontra sa Houston Rockets kasama ang 37 points outing, marahil hindi rin siya magtatagal na makapag-perform sa ganitong level hanggang sa paparating na February para buhatin ang Cavs sa play-in race. Sa tingin nyo mga kaibigan, saang lugar kaya nararapat itong si Mitchell? Sa kabilang banda naman, sa kahangahangang display sa offensive prowess, si James Harden ay pinangunahan ang Los Angeles Clippers sa resounding 151-127 victory over sa Indiana Pacers. Napa-extend nila ngayon ang kanilang winning streak patungo sa 8 games. Ito ang season high 35 points mula kay Harden, kabilang ang remarkable 21 points outburst sa 4th quarter. Naipakita niya ang kanyang scoring prowess at nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga fans sa NBA community. Halo-halong mga fans at NBA enthusiasts ay ang tumungo sa social media para i-express ang kanilang excitement at amazement sa court, lalong-lalo na sa panahong naitama nitong ni Harden ang 4 na magkasunod na 3-pointers at idinagdag ang festive touch mga kaibigan para makuha ang panalo. Ito ay nag-iwan sa mga fans na nabangha. Sa katunayan, isang fan ang nagsabing the bird is back. Isa rin fan ang nag-react na ang Clippers ngayon ang ramdam bilang isang super team. Isa rin ang nagsabing si Harden ngayon ay ang best point guard sa liga at ang kompetisyon, ito ay hindi nalalapit ni numan. Maging isang fan ang nagsabi na ito ang isang masterclass performance at ang Clippers ay tiyak na magiging seryosong problema sa West. Ang stellar performance ni Harden ay kasabay na rin dito ang hindi malilimutang shooting display na mayroong 12 out of the 16 mula sa field at na-drain ang 8 out of 11 sa kanyang 3-point attempts. Ang Clippers bilang kupunan ay naipamalas ang kanilang offensive prowess na mayroong shooting na umabot sa 57.1% mula sa field at nagawa ang kalahati sa kanilang 38.3-point attempts. Ang mga kasamahan na sina Kawhi Leonard ay gumawa ng 28 points, Paul George na mayroong 27 points, Ivica Zubac na mayroong 18 points, 16 rebounds na mayroong 3 blocks, at Norman Powell na mayroong 19 points off the bench. Sila ay nakapag-contribute sa team success. Ang Clippers collective effort
ay nagresulta sa kanilang high scoring game sa season at naitabla ang season high point total mga kaibigan para sa kalahati kasama ang 77 points sa first half. Ang labang ito ay nagmarka sa historic win para sa Clippers na secure nila ngayon ang kanilang 8th consecutive victory. Ang feat na ito ay hindi pa na-achieve simula pa man noong December 2015 patungong January 2016 sa panahong sila ay nakuha ang 10-game winning streak. Ang resurgence ni Harden at sa impressive winning streak ng Clippers ay nag-spark sa discussion patungkol sa kanilang status mga kaibigan bilang contender sa Western Conference. Ang mga fans ay naging optimistic patungkol sa team's prospect at lumitaw na ang dynamic play nitong ni Harden ay isang game changer para sa franchise. Habang nakapagbuo ng momentum ang Clippers, ang NBA community ay nakafocus sa naging performance ngayon sa tinaguriang The Bird. Ang Los Angeles Clippers, matapos ang shaky start mga kaibigan sa James Harden trade, ay biglang nagtungo sa dramatic transformation bilang nag-emerge na hottest team sa NBA. Na-overcome nila ang 6-game losing streak at inisyal na nag-struggle kasama ang magulo at mahinang paglalaro. Ngunit ang Clippers ngayon ay na-secured na ngayon ang 13 games win mula sa kanilang last 16 games. Isa sa mga adjustment ng team na nakapag-contribute ngayon sa success ng Clippers ay ang strategic handling para sa kanilang lineup. Ang desisyon na ilipat nila itong si Russell Westbrook patungo sa bench at ipalit itong si Harden sa starting guard role ay napatunayang isang instrumental. Si Harden na nakikilala na sa kanyang exceptional playmaking abilities ay ang naging catalyst para sa team success. Ang kanyang abilidad na makapag-set up ng easy scoring opportunities para sa kanyang mga teammates ay nakaragdag ng bagong dimension sa Clippers offense. Ito ang pagkakaroon sa kanila na mas naging formidable at dynamic. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa Los Angeles Clippers? Sa kabilang banda naman, kahit nasa mahinang shooting nitong ni Stephen Curry, meron namang ibang manlalarong sumagit sa laban. Ang hustle back sa depensa ni Brandon Podziemski laban sa explosive Blazers din mga kaibigan na si Shaedon Sharpe na siyang tumakbo patungo sa kanya at nakapag-draw ng charge para tuluyang makuha ng Warriors ang panalo. Ang Warriors ngayon ay nakuha na ang unang winning streak sa buwang ito. Si Klay Thompson ay nagpapasalamat dito kay Podziemski dahil hindi na nga raw sila nagtungo sa overtime. Siya ang nagpanalo sa laban ayon kay Klay. Siya ay nagawa ang play na iyon dahil siya ay nasa loob ng court at siya ay nasa court dahil ginusto iyon ni Kerr. Patuloy ni Klay, ang bagay na iyon ay ang patunay kung bakit siya nasa loob. Mismong si Kuminga ay napareact sa paglalaro nitong ni Podziemski na ayon pa nga sa kanya, siya ay umaarangkada sa practices. Si Kuminga ay nakaramdam ng takot patungkol dito kay Podziemski dahil wala siyang kasiguraduhan kung makakapaglaro nga ba ito bilang isang rookie sa grupo. Patuloy ni Kuminga, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanya dahil meron kang CP3, meron kang Corey Joseph, meron kang Stephen Curry, kaya hindi nito alam kung magkakaroon nga ba ito ng tsansa para mabigyan ng iilang playing time. Ngunit ngayon, ang kanyang kausayan ay naging sapat para makapaglaro ngayon sa loob ng 30 minutes per game. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa paglalaro nitong ni Podziemski? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.